Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, no? Itong Anti-Money Laundering Council mukhang pumayag na po sa kahilingan ng sekretarya ng DPWH at ng ilang ahensya na mapris po ang mga asset ng mga nasasangkot dito sa flood control scam na ito. Napakarami po nung pangalan sa ating live stream kanina, nakita ko po base sa dokumento na nailalabas dyan, 26 po na pangalan ang nakita ko o baka marami pa. No? Nire-request po yun na i-freeze ang mga assets nitong mga to. At eto nga po sa balita ng GMA News mukhang tumatalima po ang AMLC. Okay? At ganun din po sa isang balitang ating pag-uusapan ay ito pong isang TV personality, no? Mukhang binakbakan po si Senator Rodante Dagrampi Marcoleta. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So dito po sa balita sa headline ng GMA News Online, sabi dito, AMLC freezes assets of persons, firms linked to flood control project mess. So ibig sabihin, itong Anti-Money Laundering Council ay umayon na po sa request ng sekretarya ng DPWH na i-freeze, no? Pigilan muna. So ituloy ko lang po mga kababayan, no? Naantala tayo, no? May gumambala po, no? So itong AMLC na ito ay pumayag po sa kahilingan ng ating butihing sekretarya ng DPWH na i-freeze. Wala pong lalabas, walang makakapag-withdraw, walang makakapagbenta ng mga ari-arian, no? Ng mga taong sangkot, ng mga kumpanyang sangkot dito sa flood control project scam na ito. Okay, eto po, sabi dito, in a briefing in Manila, AMLC Executive Director Attorney Matthew David said the freeze order covering, ay ang dami nito mga kababayan, 135 bank accounts and 27 insurance policies of individuals and corporations was granted by the Court of Appeals on Tuesday. O ayan po, David did not elaborate on the estimated value of the bank accounts. He said banks had been given 24 hours to submit reports regarding such accounts. He also declined to give out specifics, citing the confidentiality clause of the freeze order. Ayan, yung the list of individuals and corporations covered by the freeze order was not immediately available, but the BPD request that the AMLC carry out the names of 26 individuals. Ayan, yun nga sinasabi natin kanina. Covered po ito, no? 26 individuals na inilista po ni Vince Dizon. Among them are former, si Alcantara, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, Construction Chief John Michael Ramos, Ernesto Galang, mga DPWH yan. Ito pa yung iba, mga official din ng DPWH, ay ang dami mga kababayan, no? Yung mga construction firms, no? St. Timothy Construction, Maria Roma Angeline Rimardo, Cereza Seraya Diskaya, Pacifico Diskaya, Wawaw Builders Mark Alan Arevalo, si SYMS Sally Santos and 1M Construction Corporation Robert Imperio. Ayan, ang dami pa dito. Nakakahiya po. Marami pa to, dapat hindi lang to, pati yung 15 dyan. Vince Dizon, yung binanggit ng Pangulo, hindi lang tong SYMS, hindi lang yung sa Diskaya, si Wawaw Builder, itong 1M Construction o whatever have you, pati yung kila Saldico, yung sa kaibigan ni si Escudero, si Lubiano, at yung iba pa, mga kontraktor ni Villanueva. Sino-sino pa, dapat yan. At dapat, matukoy din kung meron po silang mga offshore accounts.
Kailangan mabawi ng gobyerno yang mga yan, yang mga nakaw na yaman, mga kababayan. Okay, yari kayo dyan. Ha? Sinasabi dito, ha? Marami pang susunod, no? Right now, the purpose of the freeze order is only to prove that these accounts or insurance policies and other properties are related to the unlawful activity, particularly in this case, corruption or violation of the anti-graft and corrupt practices or malversation among other corruption offenses. Bakit kaya walang plunder? Dapat may plunder para makulong ang mga hinayupak na ito, walang bail, no? Para magdala sila ng mga sabon-sabon diyan, mga animal, no? Quote, ito po yung sabi nung si Atty. David. We have yet to file later on cases for severe forfeiture against this assets. Hindi pa daw, pero mangyayari yan. Yung dalawang building ng Diskaya dyan, nako, mamumulibi kayo, baka titira na lang kayo sa ilalim ng tulay. Or better yet, mga kababayan, alam nyo naman yan, ang mga tiwali, may mga backup plan yan. Kinakailangan, ayan din ang busisiin ng gobyerno, ipaimbestiga yan, malalimang imbestiga sa MBI. Numalay nyo, meron palang mga ari-arian sa labas ng bansa. Di ba? May mga ari-arian na hindi naman nakapangalan sa kanila, pero binabayaran nila. Di ba? Malay nyo, nandyan sa ibang lugar. Mamulubi man kami dito, mawala man yung dalawang buildings namin, meron kaming tirahan pa. Di ba? Baka may mga resort pa yan. Baka nga nakabili na ng island yan, di ba? Elizalde ko? May lumalabas po na documentary. Na meron ka palang mga nabiling islands na dyan sa ating bansa, animal. Ulitin natin yung sinabi ni Atty. David. We have yet to file later on cases for civil forfeiture against these assets, among other assets that we will discover, and also a separate money laundering case involving all those who are involved as identified by Secretary Vince in the money laundering scheme and corruption cases. Remember, si Pampilo Lacson po, sinabi niya itong BGC Boys, the Bulacan Group of Corrupt, the Bulacan Group of Crocodiles, mga kababayan, mukhang nagma-money laundering sa casino. Ayan, first batch pa lang daw po yan. Simula pa lang yan, kaya tayo po yung umaasa na magagawa po lahat sa kanyang kapangyarihan na inatang sa kanya si Vince Dizon at ang Independent Commission na sana hindi masaklawan ng pagiging bias ni Magalong. Okay? Yan Eto pa, pati po ang Bangko Sentral kasama na po sa pag-iimbestiga. Ayan, sumasama na po. The BSP is using AFASA for the first time to join and assist other agency investigating and prosecuting the persons alleged to be involved in this crime. So ayan po, sinasabi po yan ni BSP General Counsel Roberto Figueroa. We are also keen to leverage this authority to uphold the integrity of our financial system against criminal actors. Ay tama po yan. Maganda po yan, mga kababayan. Material information secured by the BSP from bank accounts can be used for prosecution or investigation of AFASA related offenses. Ayan. Ano po yung AFASA? Anti-Financial Scamming Act. Patay kayo. May money laundering, may graft and corruption. Meron pa kayong Anti-Financial Scamming Act. Patay kayo. Magkano po ito? Offense with penalties for money mauling including imprisonment of 6 to 8 years and or a fine of 100,000 to 500,000. Ay, dagdagan nyo yung fine na yan. Bilyon-bilyon nga ang nakuha. Di po ba? Conviction may also carry civil liabilities such as restitution for damage done or unwarranted benefit with all properties or any other non-liquid assets used for prohibited acts subject to civil forfeiture. Yari kayo. Mauubos kayo dito. Lalo-lalo na yung baboy na Alcantara na yan. At yung mga BGC boys, yung mga Diskaya na yan. Putang ina, nag-pandemic na kayo, tiba-tiba pa rin. Okay, so tayo po, susuporta tayo dyan. Susuportahan natin si Vince Dizon.
susuportahan natin ang mga ahensya na tumutulong kay Vince Dizon. Dapat lang, mga kababayan, no? Kudos muna dyan, ha, palakpakan. Pero dapat fair. Lalong-lalo na sa independent commission. Hindi lang itong mga contractors, hindi lang itong mga government employees ng DPWH, kundi dapat may masilo kayong big fish. Okay, pasok naman tayo dito sa isang TV personality. Sikat po ito, no? Mahusay po itong mag-vlog at matulungin din po ito, no? At ang tinutukoy natin na walang iba na nagbibigay din ng kanyang saloobin, no? Nakiki-butt-in din sa politika, karapatan po nila yan. Di po natin sila pipigilan. Ang tinutukoy po natin ay kung walang iba kundi si Mama Ogie Diaz. TV personality po yan, vlogger, influencer, magaling na manager at isa rin pong aktor. Si Mama Ogie Diaz, kinwestiyon si Senator Marcoleta tungkol sa pamimilit, panggigiit ni Marcoleta na gawing state witness ang mga Diskaya. Dito po yan sa balita ng balita. Ogie Diaz kinikwestiyon si Senator Marcoleta matapos igiit pagiging state witness ng mga Diskaya. Hindi ko na sasabihin dito kung ano man yung sinabi ni Marcoleta. Alam nyo na yan. Na sumulat pa siya kay Boying, tumawag pa daw siya kay Boying, tapos pinadala niya yung request niya kay Tito Soto, hindi inaprubahan ni Tito Soto. Ngayon po, dito po sa FB page ni Mama Ogie Diaz, ito po ang sabi niya. Kulang nga po yung salaysay at sila yung most guilty. Bakit sila kailangan proteksyonan ng gobyerno? Ayan, tama naman. Ganon din po ang sentimiento ko. Sila yung most guilty. Inconsistent ang mga salaysay nila. Mukhang nako-coerce pa sila. Mukhang kinoach pa sila. Kasi ang sabi nila, hanggang mula 2022 lang, July 2022 lang, yung pagkaupo ni Pangulong Marcos, dun lang kayo magko-concentrate. Hindi nung 2016. Sabi nung babae, kailan kayo nagsimulang pumasok sa DPWH at contractor? Diba, tanong mo yan ba to? Nung sinabi nung babae na Diskaya, 2016 po. Diba nagulat ka ba to? Bigla kayong napatigil. Pagdating sa House of Representatives, yung lalaki naman ang pumunta. Iniskwil niya, hindi lang pala 2016. Panahon pa ni Gloria, panahon ni Pinoy, may paisa-isa kayong flood control project. Diba? Paano nyo gagawing state witness yung mga inconsistent sinungaling? Hindi ganoon. Mabibira kayo dyan ng yung parang defense o whatever. Yung statement nyo wala ng credibility. Di ba nakakahiya? Saka senador po kayo ng taong bayan. Hindi ng dalawang tao lang. Huwag po tayong magsiga-sigaan, Your Honor. Tuparin po natin ang bandato natin sa bayan na sila ang paglingkuran nyo. Hindi ang iisang pamilya lang. Correct! I agree. Tama po ang punto dito ni Ogie Diaz. Bakit pinipilit mo Marcoleta? Bakit nakatuong ka lang sa Diskaya? Di ba? Bakit hindi mapakontempt itong mga to? Nagsinungaling na. Inconsistent na. Hindi sila na-contempt. Pero yung Bryce Hernandez na-contempt. Hindi na-contempt si yung isa, si Alcantara. Di ba? Iko-contempt na sana itong Pasipiko ng isang mambabatas pero pinigilan ng kapwa mambabatas dahil nalilito lang daw. Hindi po Pero pag hindi malaking isda ito, hindi bilyonaryo ito, malamang doon pa lang may nag-second demotion na, contempt na kaagad. Di ba? Hindi kayo senador, hindi kayo congressman ng mga Diskaya. Bakit? Nasa payroll ba kayo? Ang Diskaya lang ba ang nagpapasahod sa inyo? Hindi po. Ang taong bayan, tama si Ogie Diaz. No? Si Ogie Diaz, nakita niya yung partiality, yung pagiging bias. Itong sila Marcoleta and his groups na mga Duterte senators ay nakakonsentrate lang, mga senador lang ng mga Duterte at malamang yung mga gusto lang nilang protektahan. Selective po silang mga kababayan. No, naging senator pa kayo, useless kayo. Kaya this time nandito ako sa panig ni Ogie Diaz. Maging senador kayo ng bayan, hindi senador ng isang pamilya, hindi senador ng iisang tao o iilan lamang.
Hindi lang silang bumoto sa inyo kung bumoto man sila sa inyo. Kaya Marcoleta, huwag kang magsiga-sigaan. Huwag kang maging grumpy. Huwag kang maging diktador. Sobra ang yabang. Gusto mo, ang gusto mong masunod, oy, pwede yun sa bahay mo. Pwede sa kamag-anak mo, pero hindi sa mamamayang Pilipino. Dahil hindi lahat ng nasa nasabi mo ay may katotohanan. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat matupad. Dumaan ka sa tamang proseso. Di po ba? Isipin mo muna. Hindi sila least guilty. Sila nga ang major culprit tapos bibigyan mo ng immunity? No way. Di po ba? O ganyan po kagago si Marcoleta. Buti na lang nakita sa... Biruin mo ito TV personality to. Actor. Manager. Nakita niya na mali ang ginagawa ng mga senador ni Duterte. Di po ba? Bias na bias. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.